So yan, ngayon papakita ko naman sa inyo kung paano magkabit ng inidoro. So bali may iba't ibang uri ng inidoro. Mayroong inidoro na ang butas niya ay nandito sa kabila. So doon nga pala sa nagli-layout ng tubo, dapat masiguro nyo muna kung anong klaseng inidoro ang gagamitin bago nyo i-layout yung tubo. Pero normally, kasi nagre-range yan ng at least 30 cm magmula dito sa kanto, dapat 30 cm. So ayan, so bali in-adjust natin ng kaunti yung butas dahil ang inidoro na rin ay mayroong palawit dito sa dulo. So medyo mahaba siya. So nakatapat na yung ating guhit dito at guhit dyan. Dito sa ilalim, tapat na. So ibig sabihin yung butas ng inidoro at butas ng tubo ay magkatapat. So ngayon, kailangan natin guhitan yung ng inidoro mismo para malagyan natin ng hiwa yung tiles para kakapit mismo yung adhesive. Yan, so bali ito yung tatamaan ng ating inidoro. So para kumapit ng husto yung ating tile, ang ating adhesive, susugatan natin yung tiles. Meron na tayong nakaready na yung ating paglalagyan ng inidoro. So hindi dapat sobrang kapal yung ating adhesive. Tapos yung basket dyan? Mga basket? Basket? Wow! Lagay ba ako bukas? Hey! Oh. Nakakain mo ng sabaw na kain. Kasi nakakanan? Hindi ito kasi tigan.
Yung nakinuran ka ba? Hindi na ako ang cellphone. May kumuha sa pinagdini sa akin na So yan, para masiguro na walang bara yung ating inidoro, dapat buhusan natin ng tubig. Kumbaga i-flush natin siya bago pa man matuyo yung adhesive o kaya simento. So ayan, maayos naman yung baba ng tubig. So ibig sabihin nasa tamang pwesto yung ating inidoro, nakatapat siya sa butas ng tubo. So bali yung tirang adhesive o kaya simento, kung simento ang ginagamit ninyo, hayaan nyo munang matuyo ng kaunti bago tatanggalin. Kasi pag tinanggal nyo yan ngayon, maring mawala sa level yung ating inidoro. Kung makikita nyo kanina, inilibil natin yan para hindi naman pag nakaupo ka nakatagilid. Yan, so kukuha pa tayo uli ng tubig at ating pang buhusan uli para sigurado talagang kung sakali mang merong kumalat na adhesive dun sa butas ng tubo ay maisasama sa flush at didiretso din siya dun sa tangke, hindi siya titigil dun sa tubo at titigas at magkakaroon ng bara sa pagtumagal. So yan, medyo cure na ng kaunti yung ating adhesive, so pwede na natin siyang tanggalin. Pagtanggal niya, gagantuin mo lang siya. Yan, so malinis na. Kailangan na lang nating punasan yan. Maya-maya kaunti pag medyo half cure na siya, para pagka tinanggal, pinunasan natin ng basahan na may kaunting tubig ay hindi matanggal yung nasa ilalim. So hayaan muna natin siya ng kaunti until half cure na yung ating adhesive para mas maganda yung linis niya. So ayan, nakapintura at disenyo at nakapagbigay na naman tayo ng kaunting nakapagbahagi tayo ng kaunting kalaman, although hindi tayo expert, pero kahit pa paano naman nakakapaggawa naman tayo ng ayos na trabaho. So para dun sa mga nagdi-DIY at yung mga hindi pa masyadong naiintindihan kung paano yung pagkabit ng inidoro, so ganun lang kasimple. So kung kayo ang mag-layout ng tubo, dapat siguraduhin nyo kung anong klaseng inidoro ang gagamitin ninyo, dahil iba't ibang lalo na yung mga flush type na inidoro, yung kanilang butas ay nasa likod. So nandito siya banda, wala dito sa harap. So ito kasi yung dibuhos na inidoro, nandito sa harap yung kanyang butas. So kaya magkakaiba yung para hindi na kayo mahirapang mag-adjust ng mag-adjust. Kasi kung halimbawa ang setup nyo ay ganitong klaseng inidoro, ang setup ng tubo nyo ay ganitong klaseng inidoro, and then tapos ang ikakabit pala ay yung flush type na nasa likod yung butas, pangit naman pag masyadong malaki ang awang dito sa likod. Kung may space na masyadong malaki, pangit. So ang space niyan dapat at least mga kahit 2 cm, 3 cm, at least doon hindi siya magkakalayo ng space kung may flush tank dito, yung may tangke ng tubig dito sa likod. Kasi pag sobra naman dikit ay mahirapan ka rin ikabit yung flush. So yun lang pintura at disenyo, at maraming salamat.